Naipapala na ang mensahe mula Victoria hanggang Quebec. Malaki ang pagbabagong ginagawa ng Canada. Madalas na tinitingnan, tama man o hindi, bilang isang ikalawang uring hukbo na umaasa lang sa US para sa proteksyon, kaya't nakakapanatili ng kakaibang uri ng pasifismo na yun ay naghahanda na ang Canada para sa digmaan na kinatatakutan ng lahat. Hindi na maaring magkaroon ng mga limitasyon sa budget. Kailangang muling mag-armas, muling magtayo, at yakin ng Canada na handa ito para sa laban kontra sa banta ng Russia na unti-unting lumalapit at direktang makaapekto sa NATO. Nagsimula na ang isang bagong yugto para sa militar ng Canada at nagpapadala ito ng mga sinyales na handa na itong lumaban. Noong ika-6 ng Hulyo, nagsalita si Punong Ministro Mark Carney ng Canada bago ang NATO Summit, kung saan nakipagkita siya sa 12-12 ng iba pang mga leader ng mga bansang kasapi ng NATO upang talakayin kung ano ang dapat gawin ng grupo tungkol sa mahirap na sitwasyong geopolitikal ng nilikha ng walang tigil na agresyon ni Putin. May malinaw na mensahe si Carney. Sa ising mas mapanganib at hati-hating mundo, kailangang gumawa ng higit pa ang Canada upang ipagtanggol ang ating sarili, tiyakin ang ating soberanya, at suportahan ang ating mga kaalyado. Sabi ng punong ministro ng Canada, natapos na ang mga dekada ng mga pasya sa patakarang panlabas na humubog sa militar ng Canada batay sa pag-aakalang palagi itong susuportahan ng pinakamakapangyarihan nitong kaalyado. Ang mga pag-aakalang humubog sa mga dekada ng depensa at patakarang panlabas ng Canada ay nabaligtad na. Nagbalik ang kasaysayan ng buong bangis. Nakakatakot na totoo ang huling linya. Ibinabalik ni Putin ang bangungot ng Cold War matapos ang 3 dekada dahil sa pananakop niya sa Ukraine. At ang kinakatakutan ngayon ay baka palawakin pa niya ang kanyang agresyon at maging isang digmaan na sasaklaw sa Europa at marahil pati na rin sa buong mundo. Ito ay ganap na pagbaligtad sa pulisya ng Canada na inihayag ni Carney. Matagal nang itinuturing ang Canada na isa sa pinakamahihinang kasapi ng NATO ayon sa Wall Street Journal. Tama ang pahayagan. Matagal nang hindi naaabot ng bansa ang NATO target na 2% ng GDP ng bawat miyembro para sa gastos sa depensa. Noong 2025 lang, 1.37% lang ng GDP ng Canada ang ginagastos nito para sa depensa. At palagi, itong bumababa sa target ng NATO mula nang itatag ito noong 2006. Na yung 2026, pag-uusapan natin kung gaano kabilis nagbago yon. Ngunit ang sinabi ni Carney ay lampas pa sa pagmamalaki ng isang bansang matagal nang may potensyal bilang pangunahing puwersang militar. Pahayag ito ng layunin, senyales sa mga posibleng kalaban na tapos na ang pagiging kampante ng Canada at pag-asa lang sa NATO. At ngayon ay naghahanda na itong maging makapangyarihang puwersang pandigma para sa anumang digmaan. Walang duda, nais ni Carney ipaalam kay Putin na nagigising na ang Canada. Ipinakikilala niya ang bagong paraan na inilalarawan ng AFCIA International sa 3 yugto. Muling itayo, muling armasan, at bawasan ang pagdepende. Sa gitna ng anunsyo na ang Canada ay naghahanda na maglaan ng $81 bilyong para imodernisa ang kanilang hukbo sa pamamagitan ng isang programa na tinawag nilang Defense Industry Strategy. Sabi ni Carney, unti-unting nawawala ang dating kaayusang nakabatay sa mga tuntunin. Kaya dapat maging handa ang Canada sa mga maaaring mangyari. Para masiguro ito, itinatag ng Canada ang Defense Investment Agency, DIA, para pamahalaan ang kanilang bagong estratehiya na nakatuon sa 5 haligi upang muling maging mahalagang miyembro ng NATO ang Canada. Ang mga haligi ay sakop ng 3 yugto ayon sa AFCIA. Pinapanibago ng Canada ang ugnayan sa mga katuwang sa industriya, inuuna ang lokal na produksyon ng sandata, namumuhunan sa inobasyong militar, nakikipagtulungan sa mga lokal na katuwang at tinitiyak ang kadena ng supply para maalis ang mga hadlang sa daloy na maaring makaapekto sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Iyan ang pangunahing bagay pero mas malalim pa. Simulan natin sa muling pagtatayo. Para maging puwersang militar na kailangan nito upang magkaroon ng pagkakataon na makipagsabayan sa Russia o sa iba pang kalaban, kailangang palakasin ng Canada ang militar nito. Nagsisimula yan sa pagre-recruit. At ito ang bahagi kung saan nagsimulang magpakitang gilas ang Canada. Sabi ng politiko, malaking pagbabago ang nangyayari sa Canada habang tinatanggap ng mga tao
ang panawagan ni Carney para sa mas matibay na militar. Ang pagbabagong yon ay nagresulta sa pagdami ng mga Canadian, lalo na mula sa mas batang henerasyon na sumasali sa Canadian Army. Mula nakaraang taon hanggang taginit 2026, tumaas ng 13% ang nag-enroll dahil sa alok ng Canada ng 20% dagdag sahod sa mga sundalo nito at pangakong mas mahusay na serbisyong panlipunan at pabahay militar para sa mga magpapatala. Hindi naman talaga mahina ang militar ng Canada noon. Ang global firepower ay niraranggo ang bansa bilang ika-28 na pinakamakapangyarihan sa 100 at 45 na sinusuri nito bawat taon. Gayunpaman, para sa bansang may 40 milyong populasyon ang 63,500 aktibong sundalo ay laging sensitibong usapin. Hindi talaga sapat ang bilang ng mga sundalo mula sa pananaw ng lakas tao, lalo na kung ikukumpara sa US, at mabilis na napapansin ito ng mga Canadian. Ayon sa politiko, 63% ng Canadian ay naniniwalang dapat dagdagan ng gasto sa depensa, lalo na dahil sa lumalalang tensyon sa US na tatalakayin pa natin. Sabi ng BBC, bumaba ang bilang ng umalis na kasapi ng militar ng Canada habang tumataas ang recruitment rate. Mahalaga ang lahat ng ito sa bahaging muling pagtatayo ng pagbabagong pinagdaraanan ng Canada. Para mapalakas ang militar, dapat makuha muna ang suporta ng mamamayan. Mukhang meron niya ng Canada na nagbibigay dito ng matibay na pundasyon para magpatuloy sa pagbuo. At ang ginagawa ng Canada ay ang magpatuloy sa pagbuo. Gumawa ang Canada ng 58 pahinang estratehiya para ilahad ang mga planong paggastos mula ngayon hanggang 2035. Kasama sa mga pangakong ito ang $180 bilyong na ilalaan para sa procurement at $270 bilyong na ilalaan sa infrastruktura ng depensa ng bansa. Sa madaling salita, paggawa ng mga sandata at depensa na kailangan ng Canada kung gusto nitong magkaroon ng laban sa anumang darating na digmaan. Iniulat ng Euromeden Press na maglulunsad ang Canada ng mga bagong hakbang laban sa banta ng hybrid warfare mula sa mga bansang tulad ng Russia. Sabi ng papaalis na Canadian Ambassador sa Ukraine na si Natalia Smots, gumawa ang Canada ng 2 programa kasama ang mga katuwang para labanan ang hybrid na banta. Ang una ay isang akademya na magbibigay sa Canada ng tuloy-tuloy na supply ng mga analista at magpapalitan ng impormasyon sa mga katuwang sa depensa. Ang pangalawa ay pondo para suportahan ang mga biktima ng hybrid na pag-atake, lalo na ang mga organisasyon at individual na walang kakayahan labanan ang mga taktika ng hybrid warfare ng Russia, tulad ng pag-hack. Lahat ng ito'y mahalagang pundasyon para sa pagbangon. Ngunit kasabay ng pangtatayo, kailangang gawin ng Canada ang mahalagang bagay na dapat gawin ng lahat ng militar kung nais nilang igalang sila ng mga kapangyarihang nagnanais magbanta sa kanila. Mag-armas muli. Maganda ang dagdag na tauhan at programa, pero wala rin itong gaanong silbi laban sa mas malaking militar ng Rusya. Ang makakapukaw ng pansin ni Putin at ng mga kaaway ng Canada ay ang maraming sandata. Pero bago natin talakayin ang tungkol sa muling pag-aarmas sa bagong estratehiya ng Canada sa depensa, paalala lang na pinapanood ninyo ang The Military Show. Gumagawa kami ng mga video na sumusuri kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at ang nagbabagong mga dinamika sa geopolitika na nakakaapekto sa ating lahat. Kung bago ka lang dito, pindutin mo ang subscribe at i-ring ang notification bell para makita pa ang iba naming araw-araw na mga video. Pag-usugsapan natin ang tungkol sa paggastos. Napag-usapan natin kung paano nahuhuli ang Canada kumpara sa ibang miyembro ng NATO pagdating sa paggastos sa loob ng maraming taon. At kung paano ngayong 2026 lang muling naabot ng bansa ang target na paggastos ng NATO. May darating pa. Ayon sa The Wall Street Journal, nanghako ang budget sa depensa ng Canada para sa 2025 ng dagdag na $60 bilyong na gagastusin hanggang 2030 para palakasin ang sandatahang lakas nito. Sumang-ayon din ang Canada na abutin ang bagong target ng NATO na 5% ng GDP sa paggastos pagsapit ng 2035. Makakamit ito sa paggastos ng 3.5% ng GDP sa depensa at dagdag 1.5% para sa mahahalagang pamumuhunan kaugnay sa depensa at seguridad, gaya ng mga programang panlaban sa hybrid warfare na nabanggit.
May bumabatikos sa kulang na transparency ng mga plano ng paggastos ng depensa ng gobyerno ng Canada. Ngunit ayon kay François-Philippe Champagne, Finance Minister, magbibigay pa sila ng dagdag na detalye habang sumusulong ang bansa. Walang dahilan para pagdudahan si Champagne. May mga palatandaan kung saan gagastusin ng Canada ang malaking bahagi ng pera para sa plano ng muling pag-aarmas. Nais ng Canada na mahigpit na iugnay ang sarili sa mga planong depensa ng Europa. Noong Disyembre 2025, natapos ng Canada ang kasunduan para sumali sa Security Action for Europe, SAFE, ng European Union. Ang $171 bilyong na programang yon, ayon sa politiko, ay pautang para sa armas at magbibigay sa Canada ng akses sa mga proyektong pinopundohan ng magkatuwang at papayagan ang mga kumpanyang Canadian na magbid sa SAFE na programa. Sinusuportahan ng programa ang ilang haligi ng bagong plano ng depensa ng Canada, tulad ng pagpapatibay ng ugnayan sa mga umiiral ng katuwang at pagpapaunlad ng lokal na sektor ng paggawa ng kagamitang pandepensa. Simula pa lang yan. Sunod-sunod ang gastos ng Canada sa bagong armas nitong mga nakaraang panahon. Ang mga balita hanggang ngayon, lumabas noong ika-6 ng Hulyo. Lumabas ang balita na pumayag ang Canada bumili ng 12 submarino mula Alemanya sa pinakamalaking kasunduan ng ganitong uri ayon sa BBC. Sa kasunduang ito, inaharap ng Canada ang isang mahalagang problema sa hukbong dagat na isa lamang sa 4 na kasalukuyang submarino ang talagang kayang maglayag. Makakatulong din ito sa layunin ng Canada na palakasin ang kapasidad nitong gumawa ng gamit para sa depensa. Ang kasunduang ito, bagamat di pa formal, ang dahilan kaya pinili ng Canada ang TKMS bilang tagapagtustos ng submarino. Ang kumpanyang iyon ay dalubhasa sa paggawa ng non-nuclear submarino, kaya hindi mag-i-invest ang Canada sa pinaka-advanced na submarino. Pero hindi naman yon ang mahalaga. Mahalaga na nag-i-invest na ang Canada matapos taon ng pagpapabaya sa hukbong dagat na may kulang na submarino. Pag natapos, magbibigay ang 12 submarino ng kakayahan sa Canada na magpatakbo ng 3 submarino anumang oras, habang may panahon para sa maintenance ng iba pa. Magkakaroon na ng kakayahan ang mga submarino na mag-operate sa ilalim ng yelo. Para sa isang bansa na inaasahan ang hidwaan laban sa Russia sa Arctic region, mahalaga yon. Maaga pa ang kasunduan kaya di pa alam kung magkano ang gastos o kailan matatanggap ng Canada ang mga submarino. Hindi mura ang 12 submarino at habang gumagastos, may iba pang kasunduan na nagpapakitang muling sinasandatahan ng Canada ang militar nito. Ayon sa The Wall Street Journal, noong Hunyo, pumirma ang Canada at Australia ng $176 bilyong na kasunduan para bumili ng over-the-horizon radar system na mahalaga sa plano ng Canada na protektahan ang interes nito sa Arctic. May mungkahing baka bumili ang Canada ng mga Gripen fighter jet mula Sweden matapos bumisita ang maharlikang pamilya ng Sweden sa Canada. Lumabas ang tsismis matapos ipagpaliban ng Canada ang pagbili ng 88 F-35 mula US sa 2025 dahil sa nabanggit na tensyang politikal. Noong Marso, pumayag ang Canada sa kasunduang $307 milyong sa Colt para bumili ng 30,000 bagong rifle para sa hukbong sandatahan, at lahat ay gagawin sa Canada. May opsyon din sa kasunduan na bumili ng karagdagang 35,000 rifle na papalit sa mga rifleng gamit ng Canada sa loob ng 35 taon. Alis ang luma, pasok ang bago, at kasabay nito ay muling pagpapalakas ng lokal na paggawa sa Canada. Bukod pa rito, at sa kabila ng tensyon sa US, kinumpirma ng Canada noong Hunyo na bibili ito ng 26 HIMARS rocket launchers sa halagang $2.6 bilyong na kasama na rin ang mga bala, pagsasanay, suporta at mga ekstrang piyesa. Makikita natin dito ang pagtupad ng Canada sa mga pangakong pamumuhunan. Simula pa lang ito. Noong 2026, nagsimula na ng Canada ang pagtupad sa mga obligasyon nito sa NATO at lalo pang gagastos. Bagong submarino, fighter jets, rifle, radar,
at rocket launcher ang magpapalakas at magpapamoderno sa matagal nang di umuusad na militar. Sa mga darating na buwan at taon, inaasahan naming mas marami pang balita tungkol sa paggastos ng Canada ng bilyong dolyar sa mga bagong armas. Diyan na tayo sa huli sa tatlong R ng Canada, pagdepende. Ito ay tungkol sa isang bagay na ilang beses na nating napag-usapan. Sinisikap ng Canada na paghiwalayin ang depensa nito sa US para maging mas independent ito. Hindi ibig sabihin na tuluyang mapuputol ang relasyon ng US at Canada. Hindi bibili ng HIMARS launchers kan Canada kung ganun. Hindi maikakaila yon. Mula nang maupo si Pangulong Donald Trump ng US, naging roller coaster ang diplomatikong sitwasyon ng dalawang North American na bansa. At ang pagbabagong iyon ay ipinakita sa Canada na hindi nito palaging maaasahan na ang US ay laging handa at gustong ipagtanggol ang kapitbahay nito sa hilaga kung kakailanganin. Ang relasyong dating matatag ay napatunayang mas marupok kaysa sa inaasahan ng sinuman ilang araw lang matapos maging presidente si Trump. Nagpatupad ang Administrasyong Trump ng taripa sa Canada noong Pebrero 2025 dahil kailangan pa raw ng Canada na aksyonan ang illegal na imigrasyon at fentanyl na nakalulusot sa hangganan. Makalipas ang ilang buwan, binanggit ni Trump ang pag-aneksa sa Canada. Biro man o hindi, marami ang nabahala sa sinabi ni Trump. Binanggit ni Carney ang geopolitical na pagkakahiwalay. Kahit tumaas ang gastos, binatikos pa rin ng Pentagon ang Canada. Noong Mayo, binatikos ni Elbridge Colby, Undersecretary of Defense for Policy ng Pentagon, ang Canada dahil sa kawalan ng kapanipaniwalang pag-unlad sa pagtupad sa mga pangako nito sa depensa. Batay sa usapan natin sa video, malinaw na hindi yon totoo at hindi nakakatulong sa relasyon. Inanunsyo ng US na pansamantalang ititigil ang pakikilahok sa Permanent Joint Board on Defense para muling suriin ang tulong nito sa depensa ng Hilagang Amerika. Mukhang ang permanent pala ay mungkahi lang. Ang Advisory Board para sa Seguridad ng Kontinente ay nabuo noong 1900 at 40 at kahit pansamantala lang ang pagtigil ng US, isa pa itong hudyat na lubang siniseryoso ng Canada. Hindi lang digmaan ang pinaghandaan ng Canada. Naghahanda rin ito sakaling hindi sapat ang alyansa nito sa US, kung sakaling masalakay ang bansa. Kaya ang nakikita natin sa lahat ng ito ay ang pagpapadala ng Canada ng sarili nitong mga sinyales. Sa kabila ng batikos, namumuhunan ang Canada. Pinalalakas buwan-buwan ang militar, habang naghahanda ang Canada sa digmaang sana na hindi mangyari. Ngunit kailangan nilang maging handa. Pero sino nga ba ang makakalaban nila sa digmaan na yon? Kailangan pa ba nating itanong ang tanong na yan? Ang usapan sa Canada ay nagbabago na mula sa tanong na kung magkakaroon ng digmaan laban sa Russia patungo sa kung kailan ito mangyayari. Linawin natin, hindi malamang na magpadala si Putin ng mga sundalo para salakayin ang Canada, o kung gagawin man, hindi pa yon mangyayari sa matagal na panahon. Malamang nga sa Europa muna, lalabanin ang anumang digmaang darating bukod sa Ukraine. Miyembro rin ng NATO ang Canada tulad ng maraming bansang Europeo na target ni Putin. Malaki ang posibilidad na kung salakayin ni Putin ang isang bansa tulad ng Poland at kumilos ng agresibo sa teritoryo ng mga bansang Baltic o Nordic, tatawagin ng Canada para magbigay ng suporta. Kasama rin dito ang Arctic na nabanggit kanina. Bukas ang rutang pandagat sa Hilaga, kaya parehong naghahabol ng karapatan ang Russia at Canada. Magdudulot ito ng tensyon, kaya dapat maging handa ang Canada na ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Tandaan, nagpadala ang Canada ng 2,000 sundalo sa Latvia sa ilalim ng Operation Reassurance at anumang atake sa kanila ay ituturing ding atake sa Canada. Malakas din ang batikos ng Russia sa Canada nitong mga linggo na lalong nagpapalala sa tensyong geopolitical na ikinababahala ni Carney at ng kanyang grupo. Noong Hunyo 10, tinawag ng Russia ang Canada na tagapagpasimula ng digmaan at nagbanta ng tugon matapos pumirma ang Canada ng kasunduan sa paggawa ng mga drone sa Ukraine. Karaniwan na ang ganitong mga banta mula sa Russia tuwing may bansa na gumagawa ng bagay na hindi gusto ni Putin. Ipinapakita ng direktang pagbabanta ni Putin sa Canada na hindi siya natatakot sa posibleng tugon ng US na karaniwang kasunod ng ganitong pananakot. Lubos nang nabunyag ang tunay na likas ng isang estado na malayo sa pagiging mapagmahal sa kapayapaan, kundi isa talagang tagapag-udyok ng digmaan.
nagagawin ang lahat ng paraan para lalo pang painitin ang madugong labang ito. Iginit ni Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry na may karapatan silang magbigay ng tugon matapos ang kasunduan. Tama lang nga naghahanda ang Canada dahil mukhang gusto magsimula ng Russia ng laban. Bumabalik sa isyu ng NATO, kailangan ding maging handa ang Canada na ipakita ang lakas nito kung sakaling salakain ni Putin ang isang miyembro ng NATO sa Europa. Pinoprovoka ng Russia ang mga bansang Baltic at Nordic at ang Poland noong Hunyo hanggang Hulyo. Binalaan ng US ang Poland na may malaking plano ang Russia mula drone attack hanggang posibleng paglusob sa lupa sa mga susunod na linggo. May ilang opisyal sa NATO tulad ni General Christian Freuding ng hukbong Aleman na naniniwalang posibleng umatake ang Russia sa NATO member sa pagtatapos ng dekada, hindi bago iyon. Kapag nangyari yon, maa-activate ang Artikulo 5 at mapipilitang tumulong ang Canada sa sinalakay na bansa. Dati, hindi handa ang Canada, pero nagbabago na ngayon. Ngayon, naghahanda na ang Canada na gampanan ang papel nito sa digmaang kinatatakutan ng lahat na darating at nagsisimula pa lang ang mga paghahanda na yon. Habang tumataas ang paggastos, magbabago ang Canada mula sa pagiging maliit na puwersa militar tungo sa isang puwersang hindi maaring baliwalain. At gagawin ito ng Canada kahit mayroon o wala ang espesyal na ugnayan na matagal na nitong pinanghahawakan kasama ang US. Para sa Ukraine, ang mas malakas na Canada ay nangangahulugan ng mas malakas na NATO. At yon ay palaging magiging mabuting bagay habang ipinagtatanggol nito ang sarili laban sa pananakop ng Russia. Kung tungkol sa magagandang nagawa ng NATO, may malaking ginawa ang alyansa na maaaring magtiyak na makakalaban pa ang Ukraine sa mga darating na taon. Kung gusto mong malaman ito, panuurin ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na ihahandog ng The Military Show. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.